Akala ko by day off mo ngayon, Clarence. Day off ko nga po. Bakit bihis na bihis ka? Naligo ko pa yata ng pabango. Kasi hanggang labas, amoy na amoy ko. Grabe naman yung hanggang labas, naaamoy niyo yung pabango ko. Oo nga, kaya nga bigla akong napapasok dito Baka nga hanggang kapitbahay, naaamoy ang pabango mo. Saan ba kasi ang lakad mo? May dadalawin lang po ako. Aakyat ka ng legaw? Ganun na nga, Nay. Aba, maganda balita yan, anak. Taga saan naman ang nililigawan mong yan? Taga kabilang barangay sila. Ano ang probinsya nila? Nakalimutan ko, Nay. Itatanong ko na lang po ulit. Dapat nga, nag-aasawa ka na. Aba, Clarence, 30 ka na. Alam ko naman po yun. Kapag sinagot ka na ng nililigawan mo, dalhin mo siya dito nang makilala naman namin. Oo naman, Nay. Yan naman talaga ang plano ko Kaya lang, mahihain si Carla Huwag ka mo siyang mahiya sa amin. Ituring na niya kamo kaming pangalawa niyang pamilya. Sige po. Aalis na ako. Mag-iingat ka anak itong tandaan mo, may tiwala naman ako sa babaeng pipiliin mo. Alam ko na hindi ka gagaya sa mga pinsan mo na kung saan nalang pinulot ang mga napangasawa. Hayaan nyo na lang po sila. Masaya naman sila sa buhay na meron sila Basta, huwag kang gagaya sa kanila Opo. Sige, Nay. Magkita na lang tayo mamaya. Ang panglalait ay parang hangin. Hindi makikita pero mararamdaman ng epekto. Ang taong nagtataglay nito ay mga taong walang lakas ng loob at talino. Magandang araw sa iyo, Miss Gwen. Isa rin po ako sa masusugid ninyong taga-subaybay sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carla. 28 anyos, may asawa at isang anak. Tubong Isabela po ako pero dito na sa Maynila nakatira. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko sa inyo para magbigay inspirasyon na rin at aral. Sana magustuhan din ng mga taga-subaybay niyo ang ibabahagi kong kwento. Nag-abala ka pa talaga. Kahit wala namang pasalubong ayos lang naman. Masaya ako na dalang ka ng pasalubong. Salamat dito Walang anuman. Sandali. Nasaan ang mga magulang mo? Piyesta kasi sa kabilang barangay, kaya dun sila nagpunta para magtinda. Ang sipag naman ng mga magulang mo. Kahit may edad na sige pa rin sa paghahanap buhay. Hindi lang sila masisipag, kundi mababait pa sila. Sigurado talaga yun. Dahil hindi ka naman nila kaano-ano pero nagawa ka nilang ampunin. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanila. Higit pa sa anak ang turing nila sa akin. Maiba nga pala ako. Huwag mo sanang isipin na minamadali kita. Pero kailan mo ba ako sasagutin? Kinausap ko na rin ang mga magulang ko tungkol sa panliligaw mo. Wala naman daw silang tutol kung magkakaroon tayo ng relasyon. Nasa hustong gulang na rin naman ako para magdesisyon ang akin lang, gusto ko lang hingi ng basbas nila. Ano ba ang desisyon mo? Gaya mo, Clarence. May nararamdaman din naman ako sa'yo. Napatunayan ko naman na malinis ang hangarin mo. Sapat na siguro yung ilang buwan na panliligaw mo. Ibig ba sabihin yan sinasagot mo na ako? Ganun na nga. Hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo. Mamahalin at aalagaan kita. Kung alam mo lang kung gaano mo ako pinasaya. Isa lang ang hiling ko. Huwag mo sana akong lolokohin. Hindi ko yun gagawin. Pangako. Masasabi kong yun na ang pinakamasayang sandali sa buhay ko. Hindi naman si Clarence ang una kong naging boyfriend pero siya ang mas minahal ko. Alam kong mahal na mahal niya ako. Napatunayan ko naman yun sa 5 buwan niyang panliligaw sa akin. Nirespeto niya ang kagustuhan ko na sa bahay niya ako ligawan at hindi kung saan-saan lang. Gusto ko rin kasing ipakita sa mga umampun sa akin na malinis ang hangarin ni Clarence sa akin. Kahit hindi sila nakikialam pagdating sa personal kong buhay, gusto ko pa rin silang isama bilang patunay na malaki ang respeto ko sa kanila at pagmamahal.
nabanggit ang Nanay Pina mo na sinagot mo ng araw si Clarence? Opo, Tay. Kahapon lang nung dumalaw siya. Gusto nga niya kayong kausapin eh. Para saan? Siguro po para magbigay ng respeto sa inyo. Pwede mo naman siya papuntahin dito sa day off niya. Sabihan mo lamang kami ng nanay mo. Tay, masaya po ba kayo para sa akin? Oo naman. Tsaka gaya ng sinasabi namin ng nanay mo, nasa hustong gulang ka na para magpasya. Salamat, Itay kasi lagi kayong nandyan ni Nanay. Hindi mo kailangan magpasalamat lagi. Anak ka namin Tungkulin namin bilang magulang na suportahan ka kung saan ka magiging masaya. Napakaswerte ko po dahil kayo ang umampun sa akin. Swerte rin kami sa iyo, anak. Mula nang kupkupin ka namin, naging malakas ang pagtitinda namin ng mga tusok-tusok. Ikaw ang swerte namin. Napakasipag nyo naman kasi ni Nanay Umulan man o umaraw, nagtitinda pa rin kayo. Sa buhay ng tao, kahit ano pang katayuan, kailangang magsipag. Oo nga po, Tay. Hindi ba taga-kabilang barangay si Clarence? Saan bandang bahay nila roon? Bukas kasi doon kami magtitinda ng nanay mo. Malapit daw po sa barangay hall ang bahay nila. Bukod tanging bahay lang nila ang may gate na kulay pulang pintura. Ano nga palang pangalan ng mga magulang niya? Aling Aida at Mang Juancho po. Dati daw pong konsehal ang tatay niya. Baka aksidente na magkita kami. Mabuti na yung handa. Binanggit ba ni Clarence kung anong ugali ng mga magulang niya? Hindi po Hindi kasi namin napag-uusapan. Ganun ba? Tingin ko naman mababait dahil mabait si Clarence Hanggang doon na lang ang naging pag-uusap namin ni Itay dahil tinawag na kami ni Inay para maghapunan. Sa hapagkainan, masaya pa rin kaming nagkukwentuhan ng kung ano-ano lang. Kahit payak ang pamumuhay namin, tinuruan naman ako ng mga itinuring kong mga magulang na maging masaya sa kung anong meron kami. At laging magpasalamat sa may kapal sa mga biyayang dumarating. Mula nang sagutin ko si Clarence, hindi pa siya dumadalaw ulit sa bahay. Abala raw kasi siya sa trabaho ngayon. At sa gabi naman lagi siyang tumatawag sa akin. Para hindi ko siya masyadong mamiss, inabala ko na lang din ang sarili ko sa trabaho bilang cashier sa isang resto bar. Halos 2 linggo rin bago kami nagkitang dalawa. Nabanggit ko nga pala kay Inay na sinagot mo na ako. Gusto ka na niya makilala. Parang hindi pa ako handa Tsaka, kailangan na ba agad? Bago pa lang naman kasi tayo Excited din kasi ang pamilya ko dahil 5 taon din akong walang naging girlfriend. Ganun ba? Kailan nga pala ang day off mo? Sa 1 linggo pa Di sa araw na lang na yun tayo pumunta sa amin. Clarence, pwede bang pag-isipan ko muna? Bakit naman? Kinakabahan kasi ako na makaharap ang pamilya mo. At saka, nahihiya rin ako. Nasa tabi mo naman ako lagi. Kaya huwag ka na mahiya. Kailangan na ba talaga na ipakilala mo ako sa kanila? Oo. Malibang kasi sa gusto ka na nilang makilala, kinukulit na rin ako ni Inay na mag-asawa na. Wala pa nga tayong 1 buwan na magkarelasyon Pag-aasawa na agad ang naiisip mo. Oo nga, pero matagal na kitang kilala. At sigurado na rin ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Maliban na lang kung hindi ka pa sigurado sa akin. Sasagutin ba kita kung hindi ako sigurado sa'yo? Oo, yun naman pala di pahayag ka nang pakilala kita sa mga magulang ko. Sige na nga. Wala namang problema kung maaga kong makilala ang pamilya ni Clarence. Dahil siya nga kilala na ang mga magulang ko bago pa naging kami. Hindi ko kasi maipaliwanag ang nararamdaman ko tuwing nababanggit ang pamilya niya. Naisip ko na natural lang siguro ang ganitong pakiramdam. Lalo na hindi naman talaga ako sanay makisama sa ibang tao. Masyado kasi akong mahiyain at ilag sa mga tao. Napansin ni Itay ang pananahimik ko nitong mga nagdaang araw. Kaya kinausap niya ako nung gabing katatapos lang namin ng hapunan. Sinabi ko naman ang inaalala ko. Wala naman akong nakikitang masama sa gustong mangyari ni Clarence na ipakilala ka sa pamilya niya. Mabuti nga habang maaga pa makilala mo na kagad ang mga ugali nila.
Pero yung sinasabi mo tungkol sa pag-aasawa ay parang masyado pang maaga para pag-usapan nyo yun. Yun na nga po ang sabi ko eh. Kaya lang po sabi niya, sigurado na daw siya sa akin. Ay hindi naman lingid sa iyong kasabihan na ang pag-aasawa. Hindi ka na isusubo na kapag napaso ay luluwa. Sa totoong buhay, kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, mahirap nang umatras. Alam ko naman po yun, Tay. Paalala lang naman sa amin ng nanay mo. Pero ikaw pa rin na magdidesisyon sa bagay na yan. Pumayag na rin naman po ako sa gusto ni Clarence. Sa day off ko po susunduin niya ako para dalhin sa bahay nila. Alam ko naman na hindi mapapaya sa'yo si Clarence kapag ipinakilala ka sa pamilya niya. Maayos ang pagpapalaki namin sa'yo. Kaya wala kang dapat ikahiya sa kanila. Kayo po talaga ang laging nagpapalakas ng loob ko. Kayo ni Nanay. Sasabihin ko pala sa nanay mo na magluto ng pansit at ilagay sa bilao para meron kang madala kina Clarence. Oo nga po. Masarap magluto ng pansit si Nanay. Kaya magugustuhan nila yon. Siguradong dahil sa pansit ang nanay mo, makukuha mo kagad ang loob ng nanay ni Clarence. Maiba nga po pala ako, Tay. Nakalimutan ko na tong tanungin eh. Nung nakarating ba kayo sa lugar ni na Clarence, nakita niyo ang bahay nila? Oo. Kilala naman pala ang pamilya nila doon. Maganda ang bahay nila kahit luma na. Nakita niyo po ba ang mga magulang ni Clarence? Hindi. Sana mababait sila at magustuhan nila ako. Habang palapit ang araw ng day off ko, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Para din may paru-paro ang tiyan ko at may mga gabi na hindi ako makatulog. Hindi ko na yun binanggit kay Clarence tuwing nag-uusap kami dahil baka pagtawanan pa niya ako. Baka isipin din niya na masyado akong OA. Dumating ang araw ng day off ko. Maaga pa lang nagluluto na si inay ng pansit na dadalhin ko. Hindi rin ako makapaniwalang binilhan ako ng bagong damit ni inay. Ganon nila ako suportahan sa mga ginagawa ko. Bandang 10:00 dumating naman na si Clarence sa bahay. Pinagpaalam niya ako sa mga magulang ko at siya na rin ang nagdala ng pansit sa bilao. Pagdating sa kanila, nasa sala ang buong pamilya niya. Unang bumati sa akin ang ate niya na may kargang anak. Sumunod na rin ang 2 pa niyang kapatid at tatay niya. Mainit naman ang pagtanggap nila maliban sa nanay nila. Na kanina pa tumataas baba ang tingin sa akin. Galing ka ba sa simbahan, Iha? Hindi po. Sa bahay po ako sinundo ni Clarence. Akala ko nagsimba ka pa. Ang suot mo kasi parang masyadong manang ang dating. Nay, pinadala po ng mga magulang ni Carla. Nanay niya nagluto niyan. Salamat, Iha. Nag-abala pa talaga ang mga magulang mo. Wala ho yun. Nanay na lang din ang itawag mo sa akin. Natutuwa naman kami dahil sa wakas, dinala ka na rito ni Clarence. Maupo ka muna dyan at ilalagay ko lang sa kusina itong pansit na dala mo. Iho, samahan mo muna ako. Ngumiti pa sa akin si Clarence bago ko iniwan sa mga kapatid niya. Tingin ko naman mabait ang pamilya ng boyfriend ko lalo na mga kapatid na puro babae. Tanaw naman ang kusina mula sa sala kaya nakikita ko ang mag-ina. Pasulyap-sulyap pa sa akin ng nanay ni Clarence at ngumingiti naman ako. May tinapos ba yung girlfriend mo? Nagagaya mo? Hindi po siya nakatungtong ng college dahil mahirap ang buhay nila. Sabi na nga ba sa pananamit pa lang mahahalata na Anong trabaho niya kung hindi man lang pala siya nakapag-aral sa kolehiyo? Marangal po ang trabaho niya, Nay. Hindi ko tinatanong kung marangal yon. Ang tanong ko kung ano ang trabaho niya. Cashier po siya sa isang resto bar. Ano? Cashier lang? Sigurado ka na yun lang ang trabaho niya at hindi siya nagpapatable sa mga customer. Nay naman, cashier nga lang po siya doon. Dapat kasi tinanong muna kita tungkol sa girlfriend mo. Masyado akong nagtiwala sa'yo Nahahanap ka ng matinong babae. Nay, matinong babae si Carla. Huwag niyo naman siyang husgahan agad. Matino ba yung sa resto bar nagtatrabaho? Hindi ka man lang pumili ng kapantay mo. Kahit hindi sana mayaman, basta nakapagtapos man lang.
Ibig sabihin kasi noon, nakakaluwag sila sa buhay kahit papaano. Nabanggit dati ni Carla na gusto siyang pag-aralin. Kaya lang tumanggi siya. Nahihiya siguro siya sa mga taong umampun sa kanya. Ano? Ampon lang siya? Sino mga tunay niyang magulang? Hindi rin niya alam eh. Ano pa kaya ang matutuklasan ko sa babaeng yan, ha? Bigla tuloy sumama ang pakiramdam ko. Nakikiusap naman ako sa inyo. Pakiharapan niyo si Carla na maayos. Kayo may gusto makilala siya, hindi ba? Kahit wala pa namang 12:00, nagyaya ng kumain ng nanay ni Clarence. Masaya naman nagkukwentuhan ng lahat sa pangunguna ng tatay niya. Bukod tanging ako lang ang tahimik dahil nahihiya pa talaga akong sumali sa usapan. Hanggang sa mabaling na sa akin ang atensyon ng nanay ng boyfriend ko. Masarap naman sana itong pansit ng nanay mo, iha. Kaya lang, maalat. Naparami yata ng toyo. Ganun po ba? Baka hindi lang napansin ni inay na naparami ang lagay niya ng toyo. Nabanggit nga pala ni Clarence na hindi ka daw nakatungtong ng kolehiyo. Alam mo, hindi naman kami mayaman. Pero nagawa naming mapag-aral at mapagtapos ang 4 naming anak. Ano ba ang trabaho ng mga magulang mo at hindi ka nila nasuportahan sa pag-aaral mo? Vendor po sila ng mga tusok-tusok, kagaya ng kwek-kwek, fishball, tsaka iba pa. Yun lang palang trabaho nila. Kaya naman pala. Kahit po ganoon lang ang hanap buhay nila, proud ako sa kanila. Dahil marangal ang ginagawa nila. Oo, kesa naman sa magnakaw sila, ano? Sa pagkakaalam ko malaki naman ang kita sa ganyan. Pero sana kung ganun na ang hanap buhay ng mga magulang ni Carla, sana siya medyo angat ang trabaho, hindi yung cashier lang sa isang resto bar. Hindi na ako nakapagsalita ng mga oras na yun. Bigla kasi akong nablangko at kahit hindi naman ako gaano nagsasalita mula kanina, naubusan na ako ng sasabihin. Inaasahan ko na si Clarence sa mga ngatwiran sa nanay niya pero nanatili lang siyang tahimik. Maging ang mga kasama namin tahimik lang at patay mali siya. Pagkatapos ng tanghalian, nagpahatid na ako kay Clarence. Magalang naman ako nagpaalam sa pamilya niya. Tanging-tango naman ang sinagot sa akin ng nanay niya. Pagdating sa amin, hindi muna umuwi si Clarence. Nag-usap muna kami tungkol sa nangyari. Doon na ako napaiyak. Ako na ang humihingi ng tawad sa mga sinabi ni inay, ha? Halata naman na hindi ako pasado sa kanya eh. Alam ko na alam mo yun, Clarence. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Pinilit mo pa talaga akong sumama sa bahay niyo. Gusto ko lang kasing ipakita sa iyo at sa mga magulang mo na seryoso ako. Sana hindi mo na lang ako pinapunta sa inyo. Sobrang nanliit ako sa sarili ko kanina. Pagsasabihan ko si inay mamaya pag uwi ko. Hayaan mo na lang. Ayoko nang mag-away kayo ng dahil sa akin. Hindi naman siya ang pakikisamahan mo kundi ako. Hindi ko hahayaan na hadlangan niya tayo kung sakali. Parang wala nang saysay kung ipagpapatuloy pa natin ang relasyon natin. Para yun lang ang nangyari. Makikipaghiwalay ka na agad. Nasisiguro ko na kahit anong gawin ko, hindi ako magugustuhan ng nanay mo. Gusto ka ni na Itay at ng mga kapatid ko. Sigurado na makukumbinsi rin nila si inay na gustuhin ka. Paano kung hindi? Masyado pa maaga para sumuko. Mabait naman si inay. Makukuha mo rin ang kiliti niya. Ewan ko kung magagawa ko pang makipaglapit sa nanay mo pagkatapos ng nangyari. Malay mo, sinusubukan ka lang ni inay. Kaya niya yung sinabi sa'yo. Ikaw ang mas nakakakilala sa nanay mo. Kaya nga Kaya alam kong makakasundo ka rin niya balang araw. Bigla akong napagod. Tsaka na lang siguro tayo mag-usap. Sana naman hindi magbagong pakikitungo mo sa akin dahil sa nangyari. Huwag mo rin sanang isipin na makipaghiwalay. Kita ko ang lungkot sa mga mata ni Clarence nang umalis siya. Wala naman akong balak na makipaghiwalay.
gusto ko pa rin namang bigyan ng pagkakataon ng relasyon namin. Mahal ko naman siya at hindi ganun kadali na makipaghiwalay sa kanya. Hinihintay naman si Clarence ng inay niya sa bahay nila. Agad siyang kinumpronta nito tungkol sa akin. Hindi ko gusto ang babaeng yon. Hiwalayan mo na siya. Hindi ko gagawin yan, Nay. Mahal ko si Carla. Ano bang mapapala mo sa kanya? Malabo na bang mga mata mo, ha? Kahit sa ang anggulo kasi, wala namang maganda sa babaeng yon. Para po sa akin, maganda si Carla. O siya, maganda na kung maganda siya sa paningin mo. Pero Clarence, ampon lang siya. Hindi mo ba naiisip na baka anak siya ng kriminal? Malalahian pa ang pamilya natin ng dugong kriminal. Sobra naman kayo sa panlalait sa pagkatao ni Carla. O posible naman lang sinasabi ko, ha? Mabuti sana kung mayaman ang umampun sa kanya para kahit papaano matakpan ang pagkatao niya. Mga dukha rin naman. Hindi ba kayo titigil? Bakit mo ako pinatitigil, ha? Bastos ka. Baka nakakalimutan mo na akong nanay mo. Hindi ko po yun nakakalimutan. Pero sumusobra na kasi kayo eh. Ako pa itong sumusobra. Samantalang ikaw itong naglihim sa amin. Makaalis na nga muna. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Yan sigurong tinuturo ng babaeng yun sa kanya. Ikaw naman, Wancho. Nandyan ka rin lang. Hindi mo man lang pagsabihan ng anak natin. Di lalo lang narindi ang anak natin. Ang sabihin mo, kahit kailan, wala kang pakialam. Bakit ba kasi pinakikialaman mo pa ang anak natin, nasa 30 na naman ang edad niya? Kaya na niyang magdesisyon para sa sarili niya. Kaya na ba yun? Kung sino lang ang may pinakilala sa atin, hindi na nga maganda, wala pang tinapos. At sa isang bar nagtatrabaho, malay natin kung sino-sino ang lalaking nakakasama niya. Tama nga ang anak natin. Sumusobra ka na sa ginagawa mong panlalait sa girlfriend niya. Bakit? Totoo naman Kung sakali man, hindi naman ikaw ang makikisama kay Carla. Kahit na! Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Gagaya pa kasi siya sa mga pinsan niya na basta na lang dumampot ng mga pangasawa. Lagi na lang kasing ibang tao ang iniisip mo. Ang isipin mo naman ang kaligayahan ng anak natin. Alam ko na hindi magiging masaya si Clarence sa babaeng yon. Itaga mo yan sa bato. Akong nagluwal sa kanya, kaya alam ko kung ano ang makakabuti sa kanya. Ay, makalayas na nga rin. Pati ako'y naririndi sa iyo eh. Manang-mana talaga sa iyong anak mo. Mahilig mag-walk out kapag napagsasabihan. Kahit ayaw sa akin ng nanay ni Clarence, ipinagpatuloy pa rin namin ng relasyon namin. Naisip ko kasi na ipinaglalaban naman niya ako at handang panindigan kaya bakit ko siya iiwan. Hindi ko na rin naman nabanggit sa mga magulang ko ang tungkol sa pag-ayaw sa akin ni Aling Aida. Ayoko na kasing mag-alala pa sila sa akin. Hindi ko lang akalain na malalaman ni Aling Aida kung saan ako nagtatrabaho at pupuntahan niya ako. Kararating ko lang nun sa resto bar na pinapasukan ko at magbubukas pa lang nang sabihin sa akin ng kaibigan kong waiter na may naghahanap sa akin. Para ako nakakita ng multo ng mga oras na yun sa takot na nararamdaman. Hindi naman kasi malabong mangyari ang iniisip ko na gagawin nito. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka lang cashier sa lugar na ito. Tignan mo nga yung suot mo. Halos makita ng kaluluwa mo. Disente naman po ang suot ko. At ito po ang uniform dito. Disente na yan sa'yo, ha? Palibhasa kasi hindi ka yata nananalamin. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Malapit na po kasing mag-umpisa ang trabaho ko eh. Alam ko na nagkikita pa kayo ng anak ko. Inutusan ko na siyang layuan ka pero hindi siya marunong makinig. Kaya ikaw na lang ang uutusan ko na layuan siya. Hindi ikaw ang babaeng karapat-dapat sa kanya. Nagmamahalan po kami ni Clarence. Lentek na pagbabahala na yan. Kahihiyan lang naman ang iaakyat mo sa pamilya ko. Pasensya na po kayo, pero hindi ko kayo susundin. Tama po si Clarence.
Siya naman ang pakikisamahan ko at hindi kayo. Kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Itanim mo yan dyan sa utak mo, ha? Lahat gagawin ko para maghiwalay kayong dalawa. Naawa naman po kayo. Nagmamahalan po kami ni Clarence. Hindi mo pa nakikilala ang anak ko. Baka magsisi ka kung hindi ka makikinig sa akin. Alam ko pong na kaya niyo yan sinasabi. Para iwan ko siya. Kahit ano pa ang sabihin at gawin niyo, hindi ko iiwan si Clarence. Ipaglalaban ko po siya. Tignan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng pagmamatigas mo. Nakikiusap po ko sa inyo. Tigilan niyo na po kami. Kung hindi niyo ako matatanggap, huwag na lang kayong manggulo. At sino ka, ha? Para utusan ako? Nakikiusap naman po ako sa inyo. Sabihin po ninyo kung anong dapat kong gawin. Para wag niyo lang kaming tutulan ni Clarence. Wala kang dapat gawin dahil hindi mo na rin naman mababago ang sarili mo. Hindi ko naman po kasalanan kung ganito ang naging buhay ko. Isa lang ang may pagmamalaki ko. Maayos akong pinalaki ng mga umampun sa akin. Huwag mo na akong trabahan dahil kahit kailan hindi ako maaawa sa'yo. Pasensya na po. Mag-uumpisa na ang trabaho. Tandaan mo ito. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo iniiwan ang anak ko. Hindi ko maiwasang matakot dahil alam kong gagawin nga ni Aling Aida ang banta niya. Nagawa nga niyang puntahan ako dito sa trabaho at ipaya sa mga katrabaho ko. Para tuloy gusto ko na lang umalis at maghanap ng ibang mapapasukan. Nang sabihin ko yun sa may-ari ng resto bar, hindi niya ako pinayagan. Mahirap daw maghanap ng mapagkakatiwalaang tauhan na katulad ko. Mag-uutos na lang daw siya na hindi na papapasukin si Aling Aida sa resto bar. Napanatag naman ako kahit papano. Hanggang ng mga oras na yun, wala pa rin alam ang mga magulang ko sa nangyayari sa akin. Kapag nasa bahay, pilit kong pinasisigla ang kilos ko. Kapag nahuhuli nila ako na malayo ang tingin, nagdadahilan na lang ako na pagod sa trabaho. Hindi na rin naman sila nag-uusisa kapag ganun. Paano mo nalaman na sumugod ang inay mo sa trabaho ko? Siya mismo nagsabi. Pinagmamalaki pa nga niya kung paano kanya pinahiya sa mga katrabaho mo. Nabait naman ng boss ko at mga katrabaho. Hindi na lang nila papapasukin ang inay mo para hindi manggulo sa loob ng resto bar. Pinagsabihan na nga siya ni Itay, pero ayaw pa rin niyang makinig. Sabihin mo nga, may iba pa bang kinagagalit ang inay mo sa akin? Masyado kasing mataas ang tingin ni Inay sa sarili niya. Porke napagtapos niya kami magkakapatid, gusto niya pati magiging partner namin ganun din. Nasa akin na pala lahat ng katangian na ayaw ng inay mo eh. Wala siyang magagawa sa desisyon ko. Buhay ko to at walang ibang masusunod kundi ako lang. May tiwala naman ako sa'yo na hindi mo ako pababayaan. Naisip ko nga na magpakasal na tayo para makaalis na ako sa bahay. Hindi dapat yan ang maging dahilan para magpakasal ka. Siyempre mahal kita at yun ang pinakadahilan ko. Clarence, kung sakali man na magpapakasal tayo, hindi rin tayo magiging masaya. Malakas ang kutob ko na hindi pa rin tayo titigilan ng inay mo. Iba naman ang sabi ni Itay. Baka nga daw tumigil na si Inay sa pakikialam sa akin kung magpapakasal na tayo. Hindi ko kasi alam kung papayagan ako ng mga magulang ko na mag-asawa na. O bakit naman? 24 ka na. Nasa hustong gulang na para mag-asawa. Para kasing maaga pa para isipin natin yan. Tsaka hindi pa ako nakakabawi sa mga magulang ko. Gusto ko kasing suklian ng mga ginawa nila sa akin. Naiintindihan ko na malaki ang utang na loob mo sa mga nag-alaga sa'yo. Hindi naman kita pipilitin eh. Babanggitin ko pa rin kay na tatay at nanay ang sinabi mo. Gusto ko rin kasi na malaman ang opinyon nila kung sakaling mag-aasawa na nga ako. Naniniwala naman ako na papayagan ka nila kung sakali na magpapaalam ka. Maagang nakauwi ang mga magulang ko ng araw na yon. Kapag ganun na wala akong pasok, ako na ang nag-aasikaso sa kanila.
Isa yun sa paraan ko para maipadama sa kanila ang pagmamahal ko. Tuwing nakikita ko ang pagod nilang katawan, hindi ko maiwasang maawa. Gusto ko sanang patigilin sila sa paghahanap buhay. Pero alam kong hindi naman sasapat ang kita ko para sa aming tatlo. Isa rin sa mga bonding namin ay magkwentuhan sa sala pagkatapos ng hapunan. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon para masabi sa kanila ang plano sana ni Clarence na kasal. Bakit ba parang nagmamadali si Clarence? Halos 3 buwan pa lang kayong may relasyon ah. Yun na nga po eh. Tsaka pinaliwanag ko rin po sa kanya na gusto ko munang suklian ng mga ginawa niyo sa akin. Sinasabi ko po to para malaman ang opinyon niyo. Sa totoo lang, Iha, kung magpapaalam siya sa amin ngayon ng nanay mo, hindi kami papayag. Dahil masyado pang maaga para magpakasal kayo. Tay, Nay, mahalaga po sa akin ang opinyon niyo. Kaya kayo po ang masusunod. Salamat naman anak at ganyan ka mag-isip. Tsaka anak, gusto namin ng itay mo na kilalanin mo muna si Clarence ng mabuti. Huwag kang padalos-dalos magdesisyon. May nalaman kasi kami tungkol sa boyfriend mo at sa nanay niya. Ano po ang nalaman niyo? Sigurado ko ba na wala kang inililihim sa amin? Bala ko naman pong sabihin sa inyo eh. Tsumitsyempo lang ako. Ang totoo niyan, tutol sa relasyon namin ng nanay ni Clarence. Yan nga ang naramdaman namin. Ilang beses kasi kami nakapagtinda sa barangay nila. Marami kaming nalaman na hindi maganda sa Aida na yun. Lahat na yata ng ugali nasa kanya na. At si Clarence, adik pala yun dati. Kaya iniwan ang dating girlfriend. Sigurado po ba kayo sa nalaman niyo? Oo, Iha. Bali-balita pa na baka hindi pa raw tumitigil sa bisyo niya. Hindi lang namin sigurado kung totoo yun. Posible rin na chismis lamang. Wala naman po kasi siyang binabanggit sa akin na dati siyang may bisyo. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Ayaw ka lang namin mapahamak. Alamin mo muna kung talagang nagbago na si Clarence. Sinabi ko na nga sa tatay mo eh. Kung ako masusunod, uutusan na kitang makipaghiwalay sa lalaking yun. Patawarin mo ko anak ha. Biglang nag-iba ang tingin ko kay Clarence eh. Nay, huwag niyo po munang husgahan si Clarence. Bigyan naman po natin siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Ikaw ang bahala anak. Pero ayoko muna siyang makita dito sa bahay. Pwede naman kayong mag-usap eh. Pero dyan lang sa bakuran natin. Meron namang tambayan dyan eh. Baka kasi kung ano ang gawin niya kung kayo lang ang nandito sa loob ng bahay. Lagi pa naman kaming wala ng itay mo. Makinig ka na lamang sa nanay mo. Para din kasi yun sa kapakanan mo. Opo, Tay. Alam ko naman po yun eh. Nakakabigla talaga ang nalaman ko. Nang magkita kami ni Clarence, agad kong tinanong yun. Hindi ko naman siya kinakitaan ng pagkabigla. Ayoko na kasing patagalin pa, lalo lang kasi kung mag-iisip. Sa labas na lang kami nagkita ng mga oras na yun. Bigla ko naisip na yun ang unang beses na lumabas kami. Madalas kasi sa bahay lang kami nagkukwentuhan. Medyo nanibago lang ako. Hindi ko naman tatanggi sa'yo. Pero matagal na yon, Carla. Dala lang siguro ng kabataan at impluwensya ng mga kaibigan kaya ako nagbisyo. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Kahit kailan, hindi nabawasan ang tiwala ko sa'yo. Gusto ko lang talaga na sa'yo mismo manggaling. Salamat naman. Bigla tuloy akong kinabahan kanina. Iyon nga lang, hindi sila sang-ayon sa ideya mong pagpapakasal natin. Tama naman sila eh. Masyado pang maaga para lumagay tayo sa tahimik. Nalaman din nilang tungkol sa nanay mo. Mas lalo tuloy naging komplikado ang lahat eh. Maghintay na lang muna tayo. I-enjoy muna natin ang relasyon natin. Ganun na nga siguro. Kahit nakakainis na ang pagbubunga nga ni inay araw-araw. Isasama ko sa dasal ko na sana natanggap na niya ang relasyon natin. Paano yan? Hindi na pala ako pwedeng pumunta sa bahay niyo. Pwede pa naman. Yun nga lang, sa labas ng bahay lang tayo pwedeng mag-usap. Biglang nawalan ng tiwala sa akin ng mga magulang mo. Hindi naman sa ganun.
Intindihin na lang natin sila. Wala naman akong magagawa eh. Bahay nila yon at sila ang dapat masunod. Huwag ka nang magtampo. Lilipas din to. At babalik din sa dati ang pakikitungo nila tatay at nanay sa'yo. Ay, hindi lang kasi ako makapaniwala na dahil lang sa nakaraan ko, mag-iiba ang tingin nila sa akin. Nagbago naman na ako eh. Alam ko naman na nagbago ka na. Maaga pa. Mabuti pa. Mag-ikot-ikot muna tayo bago mo ako ihatid sa amin. Pilit namang umiti si Clarence. Alam kong nagtatampo pa rin siya. Pipilitin ko naman na paliwanagan ng mga magulang ko na nagbago na siya. At pwede pa nila itong pagkatiwalaan gaya ng dati. Dahil nalibang kami, gabi na nang maihatid ako ni Clarence sa amin. Hindi na rin naman siya tumuloy. Pagdating naman sa kanila, hinihintay siya ng nanay niya. Hindi na naman maipinta ang mukha ng ginang. Iiwas na lang sana siya kaso hinarang nito ang dadaanan ni Clarence papasok ng kwarto niya. Talaga bang hindi mo na ako iginagalang, ha? Alam niyong hindi yan totoo. Ayoko lang po na mag-away tayo. Oh, bakit kasi panay ang iwas mo sa akin? Wala naman po kasi kayong ginawa kundi utusan ako na hiwalayan ko na si Carla eh. Dahil wala naman siyang mabuting maidudulot sa'yo. Nakikiusap po ako sa inyo. Tigilan niyo na ang pakikialam niyo sa buhay ko. Dahil kung hindi, aalis na ako sa bahay na ito. Yan ba ang sinabi ng babaeng ampon na yon, ha? Ang layasan mo kami dito? Wala pong sinasabi sa akin si Carla. Ako ang may gusto na umalis dito dahil na rin sa inyo. Hiwalayan mo na kasi ang babaeng yon para tigilan na kita at bumalik na sa dati ang mga buhay natin. Siya lang naman ang panggulo eh. Kayo po nang gugulo sa relasyon namin eh. Kung magmamatigas ka, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, pagsisisihan mo talaga ang pagpili sa babaeng yon. Ano ba kasi ang pinakain ni Carla sa'yo, ha? Wala naman siyang may pagmamalaki. Mahal ko po si Carla. Sapat na yun. Ewan ko sa'yo. Sa akala mo naniniwala ako sa sinasabi mong pagmamahal, ha? Kayo po ba? Anong dahilan kung bakit nyo pinakisamahan si tatay? Di ba mahal nyo siya? Huwag mong maisali-sali kami ng tatay mo sa usapan. Iba naman ang sa amin. Sorry, Nay. Siguro tama lang na umalis ako dito sa bahay natin. Hindi naman kasi kayo nakikinig eh. Ano? Aalis ka talaga? Hindi nyo na ako mapipigilan. Napuno na rin ako. Clarence! Bumalik ka dito! Mag-usap pa tayo! Walang dapat sisihin talaga dito kundi si Carla kung bakit kami nagkakagulo mag-ina. Nagulat ako nang tumawag si Clarence sa akin para sabihin na umalis na siya sa poder ng mga magulang niya. Kasalukuyan daw muna siyang nakikitira sa apartment ng kaibigan. Hindi naman niya idinetalye ang nangyari sa kanila ng ina basta ang sabi niya, nagtalo na naman sila at napuno na siya. Lingid pala sa amin, hinanap ng nanay niya ang bahay namin. Nagkataon naman nasa bahay ang mga magulang ko dahil hindi maganda ang pakiramdam ni inay. Si tatay ang nakaharap ni Aling Aida. Dahil nasa bakuran lang siya namin at may ginagawa. Hinagod pa niya ng tingin si itay mula ulo hanggang paa. Hindi ka pamilyar sa akin. May kailangan ka ba? Hindi talaga! Kung ikaw ang ama ni Carla, may kailangan nga ako sa'yo. Ako nga ang ama niya. Ikaw sigurong nanay ni Clarence. Ako nga! Siguro ay madalas akong ikwento ng anak mo, kaya nakilala mo kaagad ako. Minsan ka lamang niya nabanggit. Ano bang kailangan mo sa akin? Pagsabihan mo nga yung anak mo, ampon mo, natigilan na si Clarence, ha? Hindi sila bagay ng anak ko. Ilugar niya ka mo kung saan lang siya nararapat. Tingin ko naman sa'yo pangkaraniwan lang ang buhay. Bakit sobra naman yatang taas ang tingin mo sa sarili mo? Aminado ako na hindi kami ipinanganak ng mayaman, pero nagsikap kami mag-asawa para mapagtapos sa mga anak namin. Hindi ko matatanggap na sa ampon mo lang mapupunta ang anak ko. Aminado kami na hindi namin napagtapos si Carla. Pero hindi dahilan yon para maliitin mo siya.
Hindi lang yon. Ampon nyo lang ang babaeng yon. Nagkup-kup kayo nang hindi nyo malang inaalam kung ano ang background niya. Baka mamaya anak pala siya ng kriminal. Wala kang karapatan na laitin ang katayuan ng anak ko. Maaaring milya-milya ang agwat ng pamumuhay natin. Pero pareho lang namang nakatungtong sa lupa ang mga paa natin. Nasa akin ang karapatan dahil sinisira ng ampon mo ang anak ko. Dahil sa kanya, lumaya si Clarence sa amin. Kung lumayas man siya, sisihin mo yung sarili mo at hindi ang anak ko. Kaya siguro gano'n ang ugali ng anak mo dahil kinukonsinti mo ang ginagawa niya. Para siyang nauubusan ng lalaki. Sa bagay nga, halata naman. Sa klase pa lang ng lugar na pinapasukan niya Marangal ang trabaho ng anak ko. Huwag mo sanang bigyan ng mali siya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mabuti pa umalis ka na bago ko makalimutan na babae ka. Hoy, bakit? Ano ang balak mo gawin, ha? Kakalad ka rin kita hanggang sa kalsada. Kung nagawa mong ipahiya ang anak ko, magagawa ko rin yun sa'yo. Magkakasubukan tayo. Natigilan naman si Aling Aida. Tinatansya din niya kung nagsasabi ng totoo si Itay. Noon lang din niya napansin na maraming tao na ang nakikiusyoso sa kanila. Inayos lang niya ang sarili bago tumalikod. Iniwanan pa niya ng matalim na tingin si Itay. Napahinga pa siya ng malalim dahil sa emosyong nararamdaman. Hindi kasi makapaniwala ang tatay ko na mas matindi pa sa sinasabi ng tao ang ugali ni Aling Aida. Matindi nga pala ang tabas ng bibig ng babaeng yun. Pina, kanina ka pa ba dyan? Oo, narinig ko rin lahat ng mga pinagsasabi ng babaeng yun sa anak natin. Hindi ako papayag na laitin niya ng ganun-ganun na lang si Carla. Wala siyang ambag sa buhay natin. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob. Baka lalo kang magkasakit niyan. Kilala mo ko, Baste. Hindi ako papayag na apihin ng kahit sino ang anak natin. Kahit hindi pa natin siya kadugo. Kung ano man ang iniisip mong gawin, huwag mo nang ituloy pa. Pag-uwi ko, pinuntahan ko agad si Inay sa kwarto nila ni Itay. Napasukan ko siyang natutulog. Inayos ko lang ang kumot niya at saka lumabas na. Kinausap naman ako ni Itay tungkol sa pagpunta sa amin ni Aling Aida. Siguro inakala ng ginang na dito nagpunta si Clarence nung umalis sa kanila. Bigla ko nakaramdam ng pagod dahil sa sitwasyon namin. Pati kasi mga magulang ko nadadamay na sa problema namin ng boyfriend ko. Sorry po, Itay Kung pati kayo ginugulo na rin ni Aling Aida. Hindi na po kasi siya makapasok sa resto bar na pinapasukan ko. Kaya siguro dito naman siya nagpunta. Wala ka namang kasalanan Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Iniisip ko nga po kung makikipaghiwalay na lang ako kay Clarence Ayoko kasi na pati kayo nadadamay na sa problema namin. Kakayanin mo bang makipaghiwalay sa kanya? Hindi po madali. Pero kung yun lang ang ikatatahimik natin, handa po akong magsakripisyo. Hindi habang buhay nasa tabi mo kami ng nanay mo. Piliin mo kung ano magpapasaya sa'yo at kung sino ang gusto mong makasama. Basta siguruhin lang ni Clarence na hindi na siya babalik sa dati niyang bisyo. Nasisiguro ko po na nagbago na si Clarence. Dala lang yun ng impluwensya ng mga maling barkada. Mabuti naman kung ganun. Gusto ko nga rin palang makausap si Clarence. Pwede mo ba siyang papuntahin dito? Sige po, Tay. Sasabihan ko po siya kapag tumawag. Patawarin mo nga pala kami ng inay mo at hindi ka namin napag-aral. Itay, wala po kayong kasalanan. Ako naman ang may gusto noon na hindi mag-college Sana pinilit ka namin. Nakalimutan namin ang nanay mo na malupit ang ibang tao. Ang respeto nila nakabase kung ano ang katayuan mo sa buhay. Hindi mo sana nararanasan ng laitin ng nanay ni Clarence. Hindi naman po lahat ng tao katulad niya mag-isip. Bukod tanging siya nga lang ang kilala ko na ganun Nasasaktan kasi kami ng nanay mo kapag nasasaktan ka at kapag merong nanlalait sa pagkatao mo. Siguro po, kailangan ko ng masanay. Hanggat kami pa po kasi ni Clarence, hindi kami titigilan ng nanay niya. Kung ganoon, masusubukan natin ang tatag ni Clarence at kung hanggang saan kanya kayang ipaglaban.
Malaki po ang tiwala ko kay Clarence. Nang sabihin ko kay Clarence na gusto siyang kausapin ni Itay, naramdaman ko naman ang tuwa sa kanya. Nangangahulugan daw kasi yun na pwede na ulit siyang dumalaw sa bahay namin. Sa totoo lang namimiss na niya ang pagpunta sa amin. Sa day off daw niya pupunta siya rito sa bahay. Kung excited na siya, ganun din naman ako. Dumating ang araw ng pagdalaw ni Clarence. May dala pa siyang pasalubong no na akala mo nagsisimula pa lang naman ligaw. Hindi pa rin magaling si nanay noon. Kaya si tatay muna ang humarap sa kanya. Iniwan ko lang muna sila at sinamahan ko muna si inay sa kwarto. Salamat po pala, Tatay Baste, na pinayagan niyo akong makapunta rito. Pasensya ka na rin, iho, kung biglang nagbagong pagtingin namin silang nanay Pina mo. Gusto lamang naming pangalagaan si Carla. Naiintindihan ko naman po kayo sa bagay na yan. Sinisiguro ko na nagbago na ako at wala na akong balak balikan ang nakaraang kong yun. Nakikita ko naman ang sensibilidad sa'yo. Kahit anong oras, pwede ka na ulit dumalaw dito sa amin. Salamat po. Sa totoo lang, iba kasi ang bahay niyo kumpara sa amin. Magaan ang pakiramdam ko kapag nandito ako. Saan ka nga pala tumutuloy ngayon? Sa apartment po ng kaibigan ko. Nakikihati po ako sa kanya sa upa at sa iba pang gastusin. Wala ka na bang balak umuwi sa inyo? Naku, wala na po. Hindi naman kasi magbabago ang inay. At pumayag naman si Itay na bumukod na ako. Kasi nasa hustong gulang na ako. Siguro naman alam mong sumugo dito ang inay mo. Pasensya na po kayo kung gano'n ang inasal ni inay. Kahit nga po si tatay napupuno na rin sa kanya. Kahit anong pakiusap ko sa kanya, ayaw niyang makinig. Ganun pala ang nanay mo. Baka mamaya niyan makahanap siya ng katapat niya kung hindi pa siya magbabago. Parang nga pong wala siyang makatapat. Lahat tumitiklo po sa kanya. Malay mo hindi pa lamang dumarating ang taong yon. Siguro nga po. Nang makatulog na si inay, tsaka lang ako lumabas ng kwarto nila. Naabutan ko pang masaya nagkukwentuhan sina tatay at Clarence. Sabay pa silang napalingon sa akin. Nagpaalam na rin si Itay na may gagawin sandali para magkaroon kami ng pagkakataon na magkausap ng boyfriend ko. Mukhang masaya ang pinag-uusapan niyo Ano ang topic niyo? Ayun, kung ano-ano lang naman. Ang saya talagang kakwentuhan ng tatay mo. Ay, kumusta na nga pala ang nanay mo? Ayos lang naman siya. Tuwing umiinom nga lang siya ng gamot, lagi siyang inaantok. Baka yun talagang epekto ng gamot. Mabuti na rin siguro yon para makapagpahinga si Nanay Pina. Oo nga Sana nga gumaling na si inay. Mag-iisang linggo na rin kasi ang trangkaso niya Huwag ka masyadong mag-alala. Malakas ang nanay mo. Uso lang talaga yung trangkaso ngayon Gusto ko nga sanang alagaan si nanay para hindi na mahawa si Itay. Yun nga lang may trabaho ako. Ay, huwag mo isipin na mahahawa ang Itay mo. Ipagdasal mo na lang ang kalusugan ng mga magulang mo. Lagi naman silang kasama sa mga dasal ko bago ako magpahinga. Alam mo ba, para ako nabunutan ng malaking tinik. Bakit naman? Kasi pwede na ulit akong pumunta rito sa inyo. Yun ba? Dati ka pa namang welcome dito sa amin. Nabigla lang noon si natatay kaya pinagbawalan kang pumasok dito. Marami pa kami napagkwentuhan ni Clarence bago siya nagpaalam na uuwi na. Wala pala kaming kamalay-malay na laging nakasubaybay sa amin si Aling Aida. Lalong nagit-ngit ng kalooban nito sa akin. Pakiramdam niya kasi pinagpalit na siya ng anak sa amin. Nang sumunod na araw, pumunta na naman si Aling Aida sa bahay. Si tatay na naman ang nakaharap niya. Sa pagkakataong yun, mas kalmado si Itay na harapin siya. Dito na siguro nakatira ang anak ko. Nagkakamali ka. Dumadalaw lamang dito si Clarence. At isa pa, hindi ako papayag na magsama ang dalawa na hindi pa naikakasal. Konserbatibo ka pala, pero pinapayagan mo magtrabaho sa isang resto bar ang ampon mo. Anong masama sa pagiging cashier? Sigurado ka bang yun lang ang trabaho ng anak mo doon? Oo naman. Kung duda ka, bantayan mo siya kung anong ginagawa niya roon. Malaki talagang tiwala mo sa anak mo.
asawa mo ba yung nakasilip sa may bintana? Oo. Ilang araw na siyang may sakit, kaya hindi kami nakakapagtinda. Oh, bakit ganun siya makatingin sa akin? Ang sama ah! Ano bang inaasahan mo? Pagkatapos mong insultuin ang anak namin? Alam mo bang matinding galit ang nararamdaman ng asawa ko sa'yo? Pinipigilan ko lamang siya sa binabalak niya. Bakit parang ang putla niya at nanlalalim pa ang mga mata? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? May sakit ang asawa ko. Narinig ko ang sinabi mo, pero mukhang hindi lang siya may sakit. Parang may kakaiba sa kanya. Kung wala ka ng ibang sadya, umalis ka na lamang. Ay, kapag pumunta si Clarence dito, pakisabing umuwi na muna at gusto ko siyang kausapin. Bakit hindi mo na lang siya punta sa bago niyang tinitirhan? Pupuntahan ko rin siya doon. Dito lang muna ako dumiretso at nagbabaka sakali akong maaabutan ko siya. Ito lang ang may papayo ko sa'yo. Kung ayaw mo mawala sa iyong anak mo, suportahan mo siya sa kung ano magpapasaya sa kanya. Tigilan mo na ang pakikialam mo sa dalawa. Hindi ko gagawin yon. Ang dami mga babae dyan na mas higit sa anak mo. Masyado lang kasing nabubulagan si Clarence. Kung magsalita ka, akala mo walang kapintasan ng anak mo. Akala mo yata hindi namin alam na nalulog siya dati sa masamang bisyo. Matagal na yon. Matagal na siyang nagbago. Bago pa sila nagkakilala ng ampon mo. Kaya kung ako sa'yo, wag na wag mo nang uungkatin yon. Naiiling na lang si Itay habang nakasunod ng tingin kay Aling Aida na naglalakad palayo. Bumalik na lang muna sa bahay nila ang ginang. Bigla naman nagbago ang mood niya nang maabutan si Clarence sa kanila na kausap ang ama. Akmang yayakapin niya ang binata nang umiwas ito. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Umuwi lang po ako para kunin ang naiwan ko magagamit. Desidido ka na talagang iwan kami dito, ha? Dahil sa babaeng yun, iiwan mo kami. Paano mga gastusin dito sa bahay? Sige nga. Huwag po kayo maglalanay. Magbibigay pa rin naman ako kada sahod ko. Sana naman, pati yun, hindi pakialaman ng babaeng yun. Kahit kailan po, hindi nakialam si Carla sa pera ko. Akala mo yata, hindi ko alam na balak mo nang makisama sa babaeng yon. Ay kung sakali man, huwag na kayong makialam. Buhay ko naman to eh. Porke ba, matanda ka na, ayaw mo nang pinagsasabihan ka namin ng ama mo, ha? Mas okay pa sa inyo si Itay. Naiintindihan niya ako. Kami magkakapatid. Pero kayo, sarili nyo lang laging iniisip nyo. Mas mahalaga sa inyo kung anong sasabihin ng ibang tao. Iniisip ko lang ang kapakanan ninyo at ng pamilya natin. Masama ba yon? Pagiging makasarili na ba yon sa'yo? Kapag nawala sa akin si Carla dahil sa ginagawa nyo, baka bumaling na naman ako sa bisyo ko gaya noon. Gusto nyo ba yun? Tinatakot mo ba ako, ha, Clarence? Hindi po. Sinasabi ko lang. Ano ba kasi pinakain sa'yo ng babaeng yon, ha? Ayaw nyo kasing kilalaning mabuti si Carla eh. Mabuti po siya, Nay. Mas gugustuhin ko pang itakwil ka na lang ng tuluyan kaysa gawin ang sinasabi mo. Napatingin na lang si Clarence sa ama na napapailing na lang din dahil sa pagmamatigas ng asawa. Kinuha na lang niya ang mga gamit niya at tahimik na umalis sa bahay nila. Narinig pa niya ang malakas na pag-iyak ng nanay niya. Pero hindi na siya bumalik o lumingon man lang. Pinalipas lang ni Aling Aida ang 1 linggo tapos nanggulo na naman siya. May pagkakataong inaabangan niya ako sa paglabas sa pinapasukang kong trabaho at saka niya ako pinapahiya sa mga tao. Lahat ng yun binaliwala ko lang. Pero nagsusumbong ako sa mga magulang ko. Hindi ko alam na ang ginagawa ko pa lang yun na magdadala ng kapahamakan sa nanay ni Clarence. Mabuti na lang po. Pinayagan ako ni Mr. Vasquez na mag-leave muna kahit 1 buwan. Perwisyo na talaga ang ginagawa niya. Siguro naman, kapag hindi niya ako makikita ron, titigil na siya. Yun nga lang po, wala po akong sasahurin. Ayos lang yun, anak. May ipon naman kami ng nanay mo eh. Tsaka, bala ko na rin magtinda kahit dito na lang sa barangay natin. Mahina pa naman si nanay. Inuubo pa nga po eh. Mabuti pa, ako na lang ang sasama sa inyo. Ayoko ring mainip dito sa bahay. Mabuti pa nga. Pero di kasing gagawin ng nanay mo eh. Ayaw na maabala.
Ano naman po ang gagawin ng inay? Basta huwag mo lang alamin. Ang isipin mo lang para yun sa kapakanan mo. Alam ko naman po na lagi na lang kapakanan ko ang iniisip nyo. Sana, balang araw, masuklian ko lahat ng kabutihan nyo sa akin. Matagal mo nang nasuklian. Mula nang ituring mo kami mga magulang ni Pina. Maiwan ko na ho muna kayo ha. Aayusin ko lang yung mga gagamitin natin sa pagtitinda. Baka may kulang na rin. Mabuti na yung mabili na agad. Nang makatalikod ako tsaka naman lumabas ng kwarto nila si inay. Ngumiti pa siya ng makahulugan. May laman din ang tinginan nila ni Itay. Mula nga ng araw na yun ako na ang kasakasama ni Itay sa pagtitinda. Hindi na lang kami lumalayo. Mabenta naman kahit nasa loob lang kami ng barangay namin. May 1 linggo na rin mula nang umalis ako sa trabaho. Katatapos lang namin magtinda nang bigla na namang sumulpot si Aling Aida sa bakuran namin. Aha! Nag-iba ka na pala ng trabaho ngayon. Ano na naman po ang kailangan nyo? Hindi pa ba kayo masaya na wala na akong trabaho? Hindi pa. Hanggat hindi mo hinihiwalayan ang anak ko. Huwag po akong kausapin nyo, kundi si Clarence. Dahil nga sa'yo kaya ayaw na akong sundin ng anak ko. Kaya dapat lang na ikaw ang lumayo. Hindi ko po lalayuan ng anak nyo. Sumuko na lang kayo. Mas lalo akong hindi susuko ngayon. Lalo na isa ka nalang vendor ng tusok-tusok. Ano yan ha? Malinis ba ang gawa nyo? Umalis na lang po kayo. Kung pati paninda namin lalaitin nyo. Pagkain po ito. Konting respeto naman. Oy, bakit? Totoo naman ah. Puro sakit lang naman ang dala ng panindan ninyo dahil marumi. Kayo lang po ang nagsabi niyan. Dahil kung totoo na marumi ang paninda namin, edi sana hindi nauubos araw-araw. Yung mga bumibili lang naman sa inyo, sigurado yung mga walang pera at nagtitipid, yung kayang sikmurain ang paninda ninyo. Sa buong buhay niyo po ba? Meron na kayong nagawa na kapaki-pakinabang? Kasi kung wala pa po, hindi pa naman huli ang lahat. Kesa aksayahin niyo ang oras sa panggugulo sa akin, gumawa na lang kayo ng mabuti. Ano ka mo? Hoy, babae! Huwag mo ko tinatalikuran! Hindi pa ako tapos sa'yo! Sinabi lang! Kahit ako nagulat nang biglang nabasag ang mga garapon na pinaglalagyan ng mga sausawan. Napatili pa ng malakas si Aling Aida. Samantalang ako nakatulala habang nakatingin sa mga pira-pirasong bubog sa lupa. Mabuti na lang hindi ko pa naipapasok sa loob ng bahay. Kundi mas mahihirapan ako sa paglilinis. Bakit biglang nabasag? Ibig lang pong sabihin kailangan nyo na lang umalis at huwag na kayong babalik ulit dito. Baka sa susunod, sa mukha nyo tumalsik ang mga bubog. Ha? Nasa may bintana na naman ang nanay mo. Ano naman po ngayon? Nagising siguro siya dahil sa lakas ng boses nyo. Hindi ako matatakot sa mga nabasag na garapon na yan, ha? Katunayan lang yan na madumi talaga ang paninda ninyo. Sige lang! Huwag kayong matakot. Tumigil lang kayo sa panggugulo nyo kapag may masama nang nangyari sa inyo. Tinatakot mo ba ako, ha? Hindi nyo po ba naisip? Nababala na sa inyo ang pagbasag ng mga garapon na wala namang gumagalaw? Sabay-sabay pang nabasag ang lahat ng lalagyan. Baka may demonyong namamahay sa bahay na ito, kaya ganon. Mas lalo ko dapat pigilan si Clarence sa pakikipagrelasyon sa iyo. Matagal nang nakakaalis si Aling Aida, nakatingin pa rin ako sa winalis ko ng mga nabasag na garapon. Nag-iisip din ako kung paano yun sabay-sabay na nabasag. Noon lang din kasi nangyari yun. Sa huli pinagkibit-balikat ko na lang. Baka hindi alam ng mga magulang ko meron na palang lamat ang mga garapon kaya nabasag ang mga ito. Kahit ganun na nangyari, pabalik-balik pa rin sa bahay si Aling Aida. Nagkakataon lang na wala kami ni Itay sa bahay. Si nanay lang ang naiiwan. At siya na ang nagsasabi na galing na naman doon ang ginang. Hindi naman daw niya hinaharap at nasisilip lang niya sa may bintana. Nung dumalaw si Clarence, binanggit ko sa kanya ang bagay na yun.
Pati ako nahihiya na sa ginagawa niya eh. Kapag punta ako sa bahay, kakausapin ko siya. Baka naman nagkukulang ka na sa pagbibigay sa kanya ng suporta. Baka akala niya sa akin na pupunta ang sahod mo dahil wala na akong trabaho. Kahit wala na ako sa bahay namin, wala pa rin nagbago. Nagbibigay pa rin ako sa kanila. Lahat kami ng mga kapatid ko may trabaho. Hindi kami nagkukulang. Kung ganun, ako talaga ang inaayawan niya. Alam ko na nahihirapan ka na sa sitwasyon natin. Gusto ko sanang ilayo ka na lang. Sa lugar na hindi tayo masusundan ni inay. Kaya lang baka hindi pumayag ang mga magulang mo. Clarence, kapag lumayo tayo, para na rin tayong nagtanan. Hindi talaga papayag ang mga yun. Ay, wala na kasi akong maisip na paraan eh. Huwag ka lang magsawa na paliwanagan ng inay mo. Matatauhan din siya balang araw. Naaawa na rin kasi ako sa iyo eh. Wala naman ako lagi sa tabi mo para ipagtanggol ka. Kaya ko pa naman ang sarili ko eh. Tsaka, nandito naman ang mga magulang ko. Hindi nila ako pababayaan. Ay, ibahin na nga lang natin pinag-uusapan natin. Tungkol na lang sa mga plano natin ang pagkwentuhan natin. Mabuti pa nga. May konti na nga pala ako naiipon para sa atin. Ngayon pa lang kasi, gusto ko ng paghandaan kapag hiningi ko na ang kamay mo kina Tatay Baste at Nanay Pina. Noon pa nag-alok na si Clarence ng kasal. Hindi ko lang akalain na nag-iipon talaga siya para sa amin. Lalo ko tuloy na patunayan kung gaano siya kaseryoso sa akin. Nangako din ako na mag-iipon din para matulungan ko siya. Naikwento ko nga sa mga magulang ko na pag-usapan namin ni Clarence. Kahit si inay masaya para sa akin. Napatunayan naman daw niya na seryoso at mahal talaga ako ng binata. Huwag ko na lang daw isipin si Aling Aida. Ituon ko na lang daw ang atensyon ko sa iba pa naming plano ni Clarence. Ano po kaya ang ibig sabihin ng inay? Mukha lamang wala kaming ginagawa ng nanay mo pero gumagawa kami ng paraan para hindi na manggulo sa inyo si Aida. Ano naman po ang ginagawa niyo? Ay, nang pumupunta rito si Aida at ang nanay mo lang ang nadadatnan niya, kinausap siya na masinsinan ng inay mo. Baka hindi na nga yung bumalik dito sa mga susunod na araw eh. Sana nga po. Nakakahiya na rin kasi sa mga kapitbahay eh. Dati, kilala tayong tahimik lang. Ngayon, kilala tayo dahil na rin kay Aling Aida. Babalik din naman sa dati ang lahat. Ikaw, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Magaling lang inay mo. Makakatulong ko na sa pagtitinda ko. Bala ko na nga pong mag-report sa Lunes eh. Alam ko kasi na namimiss mo na rin ang mga katrabaho mo. Sila lang naman ang mga kaibigan mo eh. Oo nga po. Pero tay, sana dito na lang kayo sa malapit magtinda. Huwag na kayong lalayo. Nag-aalala rin kasi ako sa inyo eh. Minsan kasi, pati liblib na lugar na pupuntahan nyo. Alam nyo naman ang panahon ngayon. Masyado nang delikado. Wala nang sinasanto ang mga masasamang loob. Siguro nabalita namin nangyari sa tindero ng isda na hinold up na nga. Pinatay pa ng mga kawatan. Opo, kaya hindi nyo maiaalis sa akin ang matakot para sa inyo. Oo na, hindi na kami lalayo ng nanay mo. Plano nga namin dito na lamang sa tapat ng bahay magtinda eh. Maganda nga po ang plano nyo. Mapapanatag pa ako habang nasa trabaho. Gaya ng sabi ni Itay, hindi na nga bumalik sa bahay si Aling Aida. Hindi naman ako nagtaka. Naging tahimik na muli ang buhay namin ng pamilya ko. Bumalik na rin ako sa trabaho sa resto bar. Gaya ko, na-miss din ako ng mga mababait kong katrabaho. Minsan tumawag sa akin si Clarence. May problema daw sa kanila kaya umuwi muna siya. Mula rin nun, hindi na siya nakakadalaw sa bahay namin. Sa cellphone na lang kami nag-uusap. May ipon pa naman ako dito eh. Gamitin niyo muna para magpatingin kayo sa doktor. Di ba nga, ilang doktor nang pinuntahan namin ng itay mo. Wala namang nangyari. Subukan niyo po sa ibang doktor. Sige anak, salamat at hindi mo ako pinabayaan. Nangako naman ako sa inyo na kahit anong mangyari, hindi ko puputulin ang obligasyon ko sa inyo. Mabuti at hindi ka naiimpluwensyahan ng babaeng yun.
Lagi ko pong uulitin na mabait si Carla. Kung malalaman nga lang niya na may sakit kayo, baka dalawin niya kayo rito eh. Huwag mo mapapunta ang babaeng yan dito! Hindi ko siya gusto makita! May sakit na nga kayo. Hindi pa rin kayo nagbabago. Malas talaga ang babaeng yun. Siyang nagdala ng kabalasan sa akin at sa pamilya natin. Pati ba naman pagkakasakit nyo kay Carla nyo pa rin sinisisi? O kanino ba dapat? Hindi nyo ba naiisip na baka karma nyo na yan dahil sa mga ginagawa nyong mali? Wala akong ginagawang mali. Gusto ko lang naman kayong pangalagaan na pamilya ko. Masama ba yun? Ay, sana naman po matauhan na kayo. Tigilan mo na nga ako sa pangangaral mo. Mabuti pa po, magpahinga na lang kayo. Dito lang ako sa labas. Pinagmasdan naman ni Clarence ang ina habang nakapikit. Kahit nagsusungit ito, mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang awa para dito. 3 doktor na ang pinuntahan nito kasama ang kanyang ama pero hindi pa rin matukoy ang tunay nitong sakit. Lumalaki kasi ang tiyan ng ina, naglalagas ang buhok at bumagsak na rin ang katawan. Sa gabi ayon sa ama, panay ang suka. Hindi na rin daw makakain. Pero sa araw, normal naman ang pakiramdam. Bago umalis ng araw na yun, ibinigay na niya sa ama ang ipon para makaluwas na sila ng Maynila. May kakilala daw kasi sila na mahusay na doktor doon. Inabot din ng 2 linggo bago nakipagkita sa akin si Clarence. Baka sa kanya matinding pagod. Alam ko na agad na matindi ang pinagdadaanan ng pamilya niya. Sorry kung nagastos ko yung perang ipon ko ha. Pera mo naman yun eh. Magagawa mo kung anong gusto mong gawin doon. Nangako kasi ako na para sa mga plano natin yun eh. Makakapaghintay naman ng plano natin eh. Salamat, naiintindihan mo ko. Kumusta na nga pala ang nanay mo? Ayun, wala pa rin pagbabago sa kalagayan niya. Nagpauwi na nga siya sa bahay eh. Mas lalo lang daw siyang magkakasakit dahil sa bayarin sa ospital. Ano ba talaga ang sakit niya? Yun na nga nakapagtataka eh. Ilang doktor na ang tumingin sa kanya. Hindi pa rin malaman ang sakit niya. May iniinom naman yata siyang gamot. Itinigil na rin. Lalo lang kasing lumalala ang sakit niya eh. Sinubukan niyo na bang painumin ng mga herbal? Baka kasi yun ang mahiyang sa nanay mo. Nagtatanong nga si Itay sa mga kamag-anak namin kung ano yung maganda. Bigla kong naalala yung sinabi ng katrabaho ko. Hindi ko alam kung maniniwala ka eh. Ano yun? Sabihin mo, baka makatulong kay Inay. Clarence, sinubukan niyo na bang patingnan sa albularyo ang nanay mo? Baka lang kasi katulad ng naging kaso ng nanay ng katrabaho ko na nakulam. Wala nga nakaisip sa amin na patingnan si Inay sa albularyo. Kaya lang, hindi naman naniniwala ang pamilya namin sa kulam eh. Wala namang masama kung susubukan niyo lang. Sa bagay nga, tama ka rin. Ay, naniniwala ka ba na ganun kasama si Inay para ipakulam siya? Ikaw lang kasi ang makakasagot sa tanong mo. Maliban sa akin, sino pa ba ang ginawa niya ng masama? Kahit kasi mga kamag-anak namin nakaranas ng panlalait kay Inay. Ang hirap naman na basta na lang mambintang. Kung tama ang hinala natin na kinukulam nga ang nanay mo, kung sino man ang nasa likod ng nangyayari sa kanya, ipaubaya na lang natin sa Panginoon. Alam naman natin na kung ano ang masamang ginawa sa kapwa, babalik din sa kanila yun. Baka nga karma na yun ni Inay. Kung makikita mo lang ang kalagayan niya, nako, kalunos-lunos ang sinapit niya. Sa isang iglap, nawala ang sigla at angas niya. Kung dati, kaya pa niyang tumayo, ngayon para na siyang lantang gulay. Mabuti na nga lang, nakakausap pa namin siya. Nasasabi niyang nararamdaman niya. Gusto ko nga sana siyang dalawin, kaya lang baka makasama lang sa kanya. Babanggitin ko pa rin sa kanya. Baka lumambot na rin ang puso niya sa'yo. Alam mong maaasahan mo ko. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka, ha? Salamat ha. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Kapag maayos na ang lagay ni Inay, papawi ako sa'yo. Alam ko kasing nawawala na ako ng oras sa'yo. Unahin mo muna ang pamilya mo. Makakapaghintay naman ako eh. Pag-uwi sa kanila ni Clarence, agad niyang pinuntahan sa silid ng ina.
Gising naman ito at binabantayan ng ate niya. Naupo naman siya sa tabi nito at hinawakan pa ang payat na kamay. Tinanong rin niya ang kapatid niya kung nasan ang kanilang ama. Naghahagilap daw to ng pera dahil wala na silang pambili ng herbal na iniinom ng kanilang ina. May kamahalan din kasi ang binibili nila. Yun lang kasi ang nahiyang sa ginang. Baon na tayo sa utang. Lahat na nautangan ng ama mo. Ayos lang po yun. Ang importante, gumaling kayo. Mababayaran din naman natin yun eh. Hirap na ako, anak. Ang tagal ko nang nakahiga lang dito. Babalik din po sa dati ang lahat. Magtiwala lang kayo. Bakit ba ako pinapahirapan? Hindi na lang ako malagutan ng hininga para matapos na lang. Pati kayo, nahihirapan dahil sa akin. Ibig lang po sabihin, hindi nyo pa oras kaya lumaban lang kayo. Ang isip ko na lang ang lumalaban pero hindi na ang katawan ko. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kung hindi kayo mapapagaling ng mga doktor, baka po matulungan tayo ng albularyo. Albularyo? Bakit mo naman naisip na matutulungan ako ng albularyo? Doktor nga, walang nagawa Yan pa kaya? Kaya nga po, walang nagawa mga doktor para alamin ang sakit nyo. Baka albularyo makakapagbigay ng linaw sa atin. Ano ba sa tingin mo ang sakit ko? Baka po wala talaga kayong sakit, kundi meron lang nagbigay sa inyo para gantihan kayo. Ang hinala ko, merong kumukulam sa inyo. Tama bang narinig ko? May kumukulam sa akin? Pwede. Kaya pumayag na kayo na magpatingin sa albularyo. Kung meron man na nagpakulam sa akin, malamang ang girlfriend mong ampon. Siya nga po nagsabi na ipatingin kayo sa albularyo. Kung alam nyo lang sana ang pagmamalasakit niya sa inyo. Tapos siya pa talagang pinaghihinalaan nyo. Wala naman kasi akong naiisip na pwedeng gumawa nito sa akin. Hindi na po mahalaga kung sinong gumawa nito sa inyo. Ipagpasa Diyos na lang natin sila. Ang mahalaga, gumaling na kayo. Bahala ka na. Sa'yo ko na ipinauubaya ang buhay ko. Nagtanong-tanong na ako sa mga kamag-anak natin kung may kilala silang albularyo. Sana lang may mahanap sila kagad. Hindi man kumbinsido ang ama ni Clarence, pumayag na rin ito na ipatingin sa albularyo ang ina. Isang tiyahin na nagsabi na may kakilala ito na mahusay na albularyo. Pero nasa malayong probinsya nga lang. Tawid dagat daw, ganun kalayo. Sa kalagayan ng ginang, hindi na nito kakayanin ang bumiyahe ng malayo. Nang marinig yun kay Clarence, labis naman akong naawa. Habang pauwi, sumagi sa akin na tanungin ng mga magulang ko baka may kakilala silang albularyo. Pagdating sa bahay, wala ang mga magulang ko na ipinagtataka ko. Habang naghihintay ng pagdating nila, naisip kong isalang na lang muna ang mga kumot at sapin ng mga higaan namin. Hindi ko na kasi hinahayaan si Inay ang maglaba mula nang magkasakit siya. Pumasok na ako sa silid nila para kunin ng mga kumot at iba pang maduming damit na matigilan ako. Noon ko lang naalala na pinagbawalan ako na pumasok doon ng mga magulang ko sa hindi ko malamang dahilan. Ano to? Bakit may mga nakasinding kandila sa sahig? At ano tong tatsulok? Para saan ba ang lahat ng ito? May manika pa na puno ng tusok ng karayom. Hindi kaya... Bigla akong nagkahinala kung para saan yun. Napaiyak na lang ako at nanginginig pa ang buong katawan na lumabas ako ng silid na yun. Sa sala ko na lang hinintay ang mga magulang ko. Ilang sandali pa dumating na rin sila. Naabutan pa nila akong parang wala sa sarili na nakaupo sa sofa. Maaga kaya tang umuwi ngayon. May nangyari ba sa'yo? Ano po ang ibig sabihin ng nasa silid nyo? Kung ganun alam mo na. Kayo po ang kumulam sa nanay ni Clarence? Anak, ginawa lamang yun ng nanay mo dahil sa'yo. Nasasaktan din kasi kami sa ginagawa ng nanay ni Clarence. Pero tay, masama po ang ginawa nyo.
Alam namin yun. Pero yun lang kasi naisip namin para tigilin na kayo ni Aida. Sa kwento po ni Clarence, nakakaawa na ang kalagayan ng nanay niya. Kahit ganun po si Aling Aida, alam ko na hindi nila gusto na mawala siya agad. Bawiin niyo na po yung ginawa niyo sa kanya. Nakikiusap po ko. Talaga bang gusto mong gumaling ang nanay niya? Opo, Inay. Ayoko rin po na magkasala kayo. Di bali nang araw-araw niya akong guluhin. Basta wag lang kayong magkasala sa Panginoon. Patawarin mo kami ng itay mo kung mali kami ng paraan para protektahan ka. Masyado ko nabulag ng galit ko. Hindi ko na naisip na masasaktan ka rin. Baka pagkatapos na nangyari kay Aida, maisip na niyang magbago. Baste, puntahan mo si Aida at gamutin mo. Alam mo kung paano makukontra ang orasyon na ginawa ko. Marunong po kayong manggamot, Tay? Oo anak, isa akong albularyo at mula naman sa pamilya na mangkukulamang iyong ina. Pareho kaming itinakwil ang aming mga pamilya nang malaman nila na nagmamahalan kami. Nagkasundo kami na kalimutan ang nakaraan namin at magsimula muli. Nagpakalayo-layo kami at namuhay ng tahimik. Hanggang sa dumating ka sa buhay namin, mas naging masaya kami dahil naging pamilya na tayo. Habang buhay po kung magpapasalamat sa inyo dahil kinupkup niyo ko at minahal na parang tunay na anak. Alang-alang sa'yo, gagamutin ko si Aida. Tinawagan ko si Clarence para tanungin ang kalagayan ng nanay niya. Wala pa rin daw pagbabago. Wala pa rin daw silang nahahanap na albularyo. Sinabi ko na marunong manggamot ang tatay ko at pupunta kami sa kanila. Naiiyak naman sa sobrang tuwa ang binata. Kabado ko habang papunta kami sa bahay ni na Clarence. Bumalik kasi sa alaala ko nung unang beses akong tumuntong sa bahay na yun. Samantalang si Itay kalmado lang. Sa labas pa lang sinalubong na kami ng binata. Sinamahan niya agad kami sa silid ng nanay niya. Totoo nga na ikaw ang gagamot sa akin. Gagawin ko ito para kay Carla. Sa kabila ng mga masamang ginawa ko sa kanya, gusto pa rin niya akong tulungan. Ganun kabuti ang anak ko. Hindi siya marunong magtanim ng galit sa kapwa niya. Kulam nga ba ang sakit ko? Oo, ipanatag mo ng kalooban mo. Gagaling ka na. Ipikit mo na mga mata mo at hayaan mo na akong gamutin ka. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo. Kay Carla ka magpasalamat. Habang ginagamot ni tatay si Aling Aida, nasa labas naman kami ni Clarence. Panay ang pasasalamat niya sa akin. Nawawalan na nga daw sila ng pag-asa dahil wala na silang mahanap na albularyo. Hinihintay na nga lang daw nila ang kamatayan ng ina. Nagbili na rin daw kasi ito sa kanila. Paano nangyaring isa palang manggagamot ang itay mo? Aksidente ko lang nalaman kanina. May nakita kasi ako sa silid nila, kaya ako nalaman. Ganun ba? Mabuti na papayag mo ang itay mo na gamutin ng inay ko sa kabila ng mga ginawa niya sa inyo. Mababait ang mga magulang ko. Hindi nila matitiis na hindi tulungan ng inay mo. Tatanawin kong utang na loob habang buhay ang ginawa niyong to. Wala yon. Ang isipin na lang natin, gagaling na ang inay mo. Kahit ganun si inay, ayaw namin siyang mawala agad. Gusto pa namin siya mabigyan ng pagkakataon na magbago. Kalahating oras din kami naghintay bago lumabas ng silid si Itay. Nagsipaso ka naman sa silid si Mang Juancho, Clarence at iba pa niyang kapatid. Naiwan naman kami ni Itay sa sala at dinig pa namin ang usapan sa loob. Umuwi na po tayo, Tay. Sigurado na naghihintay na sa atin ang inay. Hindi na ba kayo mag-uusap ni Clarence? Nag-usap na po kami kanina. Kung meron pa po siyang sasabihin, alam naman niya kung saan ako hahanapin. Masaya na ulit ang pamilya nila. Yun naman po ang mahalaga eh. Tara na pong umuwi. Matagal din nagdusa ang pamilya ni Clarence dahil sa pagkakasakit ng nanay niya.
Gusto ko munang lumayo para bigyan sila ng panahon na makapag-bonding. Lagi naman kami nagkakausap sa cellphone. Ayos na rin sa akin yun. Isang araw pag-uwi ko, nadatnan ko sa bahay ang mag-ina. Sabi ni Itay kanina pa raw nila ako hinihintay. Nakausap ko daw mga magulang mo, Iha. Nakahingi na ako ng tawad sa kanila sa lahat ng mga masasamang nasabi ko. At ngayon naman sa iyo, maiintindihan ko naman kung may galit ka pa rin sa akin. Matagal ko na po kayong napatawad. Salamat, Iha. Kanina nga pala habang wala ka, napag-usapan na namin ng iyong mga magulang ang tungkol sa inyo ni Clarence. Yung wala na akong tutol sa relasyon ninyo. Kahit kailan nyo gustuhin na magpakasal, walang problema sa akin. Salamat po at natanggap niyo na rin ako. Ang dami kong natutunan sa nangyari sa akin. Kailangan pa palang malagay ako sa alanganin bago ako magising sa katotohanan. Utang ko sa inyo ang pangalawa kong buhay. Lahat naman po tayo nagkakasala. Ang mahalaga naman pinagsisisihan natin at hindi na ulit gagawin. Tama ka. Dalawin mo kami sa bahay, ha? Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano ka ka-welcome sa pamilya namin. Sa isang mahigpit na yakapan nagtapos ang pag-uusap namin ni Aling Aida. Hindi ko mailarawan ang saya ko ng mga sandaling yun. Sa wakas natanggap na rin niya ako. Akala ko magiging katulad ng iba ang kwento ko na kahit nagkaroon na ng pamilya, hindi pa rin tanggap ng biyanan. Makalipas ang 2 taon, ikinasal na kami ni Clarence. Ang lihim ng mga magulang ko, pinili ko na lang itago, Miss Gwen. May bagay kasi na mas makakabuti na ibaon na lang sa limot para wala nang masaktan. Pinagsisihan naman ng mga magulang ko ang ginawa nila at nangakong tuluyan ng ibabaon ng kaalaman ni Inay sa kulam. Marami akong natutunan sa karanasang ko ito na dadalhin ko habang buhay. Alam ko ganun din si Nanay Aida na biyanan ko na hanggang ngayon pinananatili ang pagiging mabuting tao. Wakas. Akala